Dito tayo mga kababayan sa mga reactions ng mga known supporters ni Digong. Sabi sa post ni Crisito, isa sa mga DDS vlogger na wanted ng Tricom. Inimbita kasi para maging resource person sa investigation ng paglaganap ng fake news. Ito yung report ng ABS-CBN. Sabi dito, will Duterte be allowed to go home? Less probable, law expert says. Yan ang katotohanan. Makakabalik ba siya sa Netherlands kung papayagan siyang pauwiin? Kung pakakawalan siya at papauwiin siya sa Pilipinas, likely ba na babalik pa siya at na matutuloy pa yung proceedings? Kasi hindi naman pwedeng matuloy. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Dito tayo mga kababayan sa mga reactions ng mga known supporters ni Digong. Sabi sa post ni Crisito, isa sa mga DDS vlogger na wanted ng Tricom. Inimbita kasi para maging resource person sa investigation ng paglaganap ng fake news. Lahat ng mga inimbitang DDS po nagsipagtakbuhan sa Supreme Court. Inasubbi na sila ngayon. Sa susunod, parehas na sila ni Harry Roque. Puganti ng Congress. Sabi nila including our legal minds, hindi na yan mababalik si PRRD. Nasa kanila na. It will take years of legal proceedings. Sabi niya, wrong. When Sara becomes president of this country, Duterte will be sent home. Malabo pa sa sabaw ng pusit mga kababayan na maging pangulo si Sara. Sinagot ni Benji Contreras na isang Marcos loyalist. Sabi niya, kung mangarap ka't magising Soljen, paano maging presidente si Inday Lustay kung ma-impeach siya? Paano maging presidente si Inday Lustay kung kasama siya sa kaso sa ICC at maaresto? Also, according to Okta Research Survey, last January, 36% of the Filipino adults are pro-Marcos while only 18% pro-Duterte. Then there is the opposition, pink yellows. So how can she win? Even if she won't be impeached nor tried by the ICC. By the way, patriotic Filipinos will never vote for Sara Duterte Carpio in 2028 because she is pro-China. Binasag agad mga kababayan ni Benji Contreras si Crisito. Dami siyang mga sinasabi dito pag naging presidente daw si Sara. 1. Extradition to the Philippines can be mediated when Sara is president as part of diplomatic negotiations and international pressure. His arrest is harmful to the nation's sovereignty and was a domestic power struggle. 2. Challenging the ICC's jurisdiction as overreach. 3. Political allies. When Sara becomes president, she can reach out to international political allies and ask for diplomatic support. She can choose to challenge the conviction when it comes, as the ICC is not recognized by the Philippines. In short, when Sara becomes president, President Rodrigo Duterte can come home to die in the country he loved and served all his life, whether as a free man or as someone who will serve his time in jail domestically. Tawag niyan mga kababayan, hallucinations. Nag-hallucinate na lang po yung mga DDS. Anyway, ayaan natin silang mangarap at magyabang ng magyabang para makuha nila yung kanilang hinahanap. O ngayon, ito yung totoo at malapit sa katotohanan mga kababayan na mangyari. Ito yung report ng ABS-CBN. Sabi dito, will Duterte be allowed to go home? Less probable, law expert says. Yan ang katotohanan yan, mga kababayan. Ngayon, alamin natin
kung bakit yung ganon ang pananaw ng isang law expert. Sabi niya po, si Assistant Professor Michael Chu Jr. ng UP College of Law, there is a small possibility niya that the pre-trial chamber of the ICC will allow former President Rodrigo Duterte to go back to the Philippines should his camp apply for interim release. Yan yung sinasabi ni Atty. Torion. Mamaya iparinig ko sa iyo. In-interview po ng SMNI. Sabi po ni Atty. Tio, mababa niya yung probability that Duterte will be allowed to go home considering how contentious his transfer to the Netherlands was. Alam nila, pag pinabalik, mahirapan na si Digong may harap pa sa ICC. Tatakas na yan. O kung hindi, magdulungga kung saan at lalaban na ng sa bayan. Yun ang mga banta niya. Do or die na siya. So, nalagay pa sa panganib ang kung sinong mga tao. Pwedeng yung mga authorities malagay sa panganib kasi siyempre may mga alam na ninyo. Sympathizers pa. So bakit yun gagawin ng ICC? Hindi na yun ayaan na mangyari ang ganong possibility. So tama ang analysis na to ni Assistant Professor Michael Chu ng UP. So sabi niya, given what we saw how contentious the transfer was, contentious in the sense na siyempre may mga nagreklamo at may mga magdudulog ng mga argumento about the manner in which he was transferred. So sabi niya, mga kababayan, the pre-trial chamber will certainly think about whether makakabalik ba siya sa Netherlands kung papayagan siyang pauwiin. Kung pakakawalan siya at papauwiin siya sa Pilipinas, likely ba na babalik pa siya at matutuloy pa yung proceedings kasi hindi naman pwedeng matuloy kung wala siya doon. Nagets na ninyo, mga kababayan, tama yung kanyang mga analysis. Given the background, mga kababayan, ng mga Duterte. So sabi niya dito, Tio also said it might not be a big deal that the Philippines is not a state party to the Rome Statute. Factor siya in the sense na hindi mo maobliga yung Pilipinas to follow whatever provision or order of the court. Pero, in this particular instance nakita natin willingly nag-cooperate yung ating government authorities sa pag-transfer sa kanya, that might be less of a problem. Of course, it's going to create another problem kung pauwiin sa Pilipinas at may resistance to come back. But in terms of how it played out during the transfer, that might be less of a factor na hindi tayo member kasi parang pwede ka nang voluntarily mag-comply. The Duterte camp earlier said it might seek postponement of his appearance before the ICC, which Tio said might make little sense since Duterte is already there. Ayon sa Rome Statute din, ito na niya yung pagkakataon, yung initial appearance na hingin yung interim release kasi presumably, yon ang unang-una mong gustong mangyari na alisin yung tao na nakadetain doon sa detention facility at I suppose maging mas komportable elsewhere sa lugar na pipiliin nyo. So, the possibility, mga kababayan, na pagbigyan malabo, madaling sabi kasi walang garantiya. Halimbawa, pagbigyan yung petition for interim temporary release, makabalik sa Pilipinas, malamang magtago na to, mga kababayan, si Digong, diretso na sa Beijing. Sa kabundukan ng China, mga kababayan, kukup-kupin na ni Xi Jinping at from Beijing, doon siya magpapakawala ng mga propaganda laban sa Pilipinas. Tama? Laban sa sitting president, pwede siyang magmura pa doon. Pero dito sa detention cell ng ICC, isolated siya. Hindi na siya makapagmura doon. Wala siyang kausap. Diba? Ito yung interview kay Torion. Parinig ko sa inyo, mga kababayan. Sir, final na ba talaga for 23, 2025, the confirmation of charge? Wala na ba daw yung magagawa ang legal ni President Duterte para
to appeal, no? Dahil masyadong matagal, sir, yung panahon na yan, considering the age of the former president. Si Toriod po. Meron. Sa ICC, pwede tayo makafile na rare urgent motion for interim release, no? And yung provisional release niya, i-allege natin lahat ng mga reasons, medical conditions, no? Or the fact that there is no jurisdiction that can, although as a general rule, hindi pwede pa yan, pero isabi natin na may pending proceeding na kasi, di ba, na nahabol ko yung pag-file ng petition for certiorari sa Supreme Court habang nasa Pilipinas pa si Tatay Digong. Pero sila General Torre kasi nagmamadali, inalis nila sa Pilipinas kasi alam nila may pending case na at gusto nilang madala na sa Hague si si President Rodrigo Duterte. But that can be used as an argument that since jurisdiction was already acquired at the time when when President Rodrigo Duterte was still here, then the Philippine Supreme Court can still rule on my petition, although the Philippine Supreme Court cannot order the ICC to drop the case, but it can order the respondents. It can order the respondents such as such as the DOJ Secretary, the DFA Secretary, to make the proper representations in the ICC that the rights of President Rodrigo Duterte were not respected, were trampled upon while he was here, and that they can even make proper representations na wala na palang jurisdiction yung ICC. Mangyayari yan kung magmilagro tayo, magka-grant pa rin ng TRO yung Korte Suprema, or mag-grant din sila ng mandatory injunction, enjoining, commanding the respondents to make the proper representations with the ICC about the grave failure on the part of the respondents to accord Article 59 rights on the part of former President Rodrigo Duterte, and that their treatment, which was inhumane, would now reach the required standard as set in Prosecutor versus Dragan Nikolic, such that they can move there to oust the jurisdiction of the ICC. Such pwede yan lahat gawain po. Posible po yung mga legal moves na yan po. Doon pa lang sa statement na inhumane, malabo na. Walang inhumane po. Napaka maayos yung pagtrato. Ang inhumane po, yung pukpukin ni Hanilet, yung pulis na bukulan po rito, yun ang inhumane. Nagets mo ato nito yun? Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Naing siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayosan niya, Mr. Maravilla. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.